Namatay ang ilaw. Bigla ako napasigaw dahil sa gulat na natamo. Naramdaman ko rin ang takot dahil sa sobrang dilim. Mabilis ako naglakad, papuntang pintuan, ngunit hindi ko inaasang may maapakan akong bagay na siyang dahilan para bigla akong madulas. Pahiga akong bumagsak na naging sanhe para mahilo ko dahil madilim ang paligid. Mabilis na nahirapan akong huminga. Wala rin akong maaninag at dahil sa biglaang pagkatumba ko, tuluyan na lang akong nahilo at nawala ng malay. Sa isang malamig na silid ko sa natatanawan ko ang kulay puting kisame. Naroon ako sa malambot na kama habang nakahiga. Wala akong ideya kung nasan ako at kung ano bang nangyayari ngayon. Wala naman na masakit sa aking katawan, ngunit medyo kumikirot ang aking ulo. Nahihilo rin ako kahit bahagya akong gumagalaw dahilan para mapansin ko si Grace na napatingin sa akin. Winnie! Tumayo siya at lumapit sa akin. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha nang huminto siya sa gilid ko. Kamusta ka na? Wala ka bang nararamdamang masakit? Anong nangyari? Nadulas ka daw sa loob ng banyo. Hindi mo ba maalala? Dahil sa sinabi niyang iyon, bahagya akong napanisan tungkol sa nangyari. At dahil doon unti-unting bumalik ang aking alaala kung ano ang totoong nangyari kaya ako naririto. Nawalan kasi ng kuryente. Wala nga ako makitang kahit ano eh. At ang huli kong naalala nadulas ako at nawalan ng malay. Hays, yun nga bang sinasabi ko eh. Pasensya na talaga hindi dapat ako uminom. Tipid na ngumiti ako sa sinabi niyang iyon. Ngunit naalala ko rin bigla si Asher dahil siya ang huli kong kasama. Nga pala, sino nagdala sa akin dito? Bigla siyang ngumiti nang tinanong ko yon. Para bang may magandang nangyari kung makangiti siya ng ganito? Si Asher ang nagdala sa'yo dito. Tinatawagan lang din niya ako kaya ako na lamang nandito ka. Nasa apartment na ako noon at nag-aalala sa'yo. Wala sa sariling tumango ako matapos niyang sagutin ang tanong ko. Nataranta kasi siya dahil nasugatan ka. Pero ayos ka na at makakalabas ka na bukas? Bakit bukas pa? Nais kasing alamin ng doktor kung hindi ka na mahihilo. O baka bigla ka nilang masuka? Susuriin ko na hanggang mamaya. Muli tumango ako sa sinabi niyang iyon. Kung ganon, nakita ko ni Asher sa loob ng banyo? Napapikit ako bago mapabuntong hininga. Naabala ko siya dahil lamang sa katangahan ko. Dapat talaga lumabas na lamang ako sa silid kagabi. Ikaw ba? Kamusta ka na? Saan ka natulog? Bigla ko naalala si Grace dahil naiwan ko na lamang siya sa garden kagabi. Paano siya umuwi? Ayos lang. Natawa siya bago nag-iwas ang tingin. Biglaan din nag-iba ang mood nito na para bang naiilang sa tinanong kong iyon. May naghatid ba sa'yo pa uwi? Nalingon ako nito na may pag-aalinlangan tingin. Tila ba may nais siyang sabihin ngunit halatang nahihiya siya. Kasi kinagat ko ang pang-ibabang labi bago nagbaba ng tingin. Ano eh? Bakit di mo pa sabihin yan? Nahihiya ako. Nakakaya ang nangyari sa akin? Nangunot ang noo ko dahil hindi ko na siya maintindihan. Anong nakakayabang ginawa ko? Huwag mo akong huhusgahan ha? Hindi ko kagustuhan na nangyari. Wala akong kasalanan. Hindi kita maintindihan, Grace. Kung pwede lang sana diretsahin mo na lang ako para hindi na ako nag-iisip pa. Humugot siya ng mahabang paghinga bago pumikit ng mariin. Kaninang umaga kasi nagising ako sa isang kwarto. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Anong ibig mong sabihin na ibang kwarto? Hindi ka nakauwi kagabi? Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Basta't pagising ko wala ako sa apartment. Napamaang ako habang unti-unti naging klaro sa akin ang lahat. Sang kwarto ka nagising? Doon sa mansyon ng mga Montelucas? Buong akala ko pa naman sa ibang hotel na tulog ka kasama ng ibang lalaki. Kumibot ang labi nito dahil may nais siyang sabihin. Halatang di siya mapakali dahil sa usapang to. Yun nga ang problema, Winnie. Sa ibang kwarto ako nagising at kasama ng isang... Nag-iwas siya ng tingin bago sabihin ang huling salita na siyang nagpalaki ng mata ko. Lalaki? Ano? Teka, huwag mo muna akong huhusgahan. Inosente ako? Wala akong alam sa nangyari. Ano ba naman yan, Grace? Ako ang kasama mo dito. Para na lang kung malaman niya ng tatay mo. Hindi niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Sikreto nga lang natin to eh. Napahilamos ako dahil sa nangyari sa kanya. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Dahil sa kalasingan niya, kung isang kwarto ko na lamang siya pumasok. Ngunit kung may kasama siyang lalaki doon, ibig sabihin, muli ko tong tinignan na may namimilog na mata. Di siya makangiti sa akin o anuman dahil para bang natunugan ko kung anong nangyayari. May naka one night stand ka?
Lumunok siya isang beses bago marahang tumango. Opo, pero wala po akong matandaan sa nangyari. Basta po pagising ko lang wala na akong damit habang katabi ko siya. Pahina ng pahina ang tinig niya hanggang sa matapos na ang paliwanag ko. Hindi talaga ako halos makapaniwala na nangyari yon sa kanya. Sino ang lalaking iyan? Nakahagod to sa kanyang buhok habang may mukhang hindi halos maipaliwanag. Ito nga ang nakakahiya. Nahiya talaga ako eh. Hindi ko akalaing mabibigay ko sa kanya ang pinakaiingatan ko. Minsanan lamang yata niyang kinunan yon. Gago siya. Sabihin mo, sino nga? Sa tingin mo ba, sino? Siya na naman nakatira sa mansong yon. Walang hiya siya. Hindi lang siya hambog kundi isa pa siyang mapagsamantala. Di talaga ako makapaniwala na sinasabi to ni Grace ngayon. Alam ko nga na biglaan din ang pagkawala ni Riz kagabi, pero ano nga ba talagang totoong nangyari? Alam mo Grace, hindi magandang biro yan. Natawa siya bago mabilis na nag-hysterical. Pinapalabas mo ba? Or gumagawa ako ng kwento? Bakit ko naman yun gagawin? Ako na nga itong nalalamangan ng hambog na yun eh. Kung ganon, totoong si Riz na nakita mong katabi mo sa kama? Siya nga, nakakainis siya. Kung ganon, anong nangyari? Anong sinabi niya? Umiling siya habang unti-unti bumabagsak ang balikat nito. Wala siyang sinabi. Iniwan lang niya ako sa kama. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Gusto ko siyang suntukin na maraming beses. Pinaglapat kong aking labi bago bumuntong hininga. Hindi ko akalain na mangyayari yun sa kanila. Alam ko naman hindi gumagawa ng kwento si Grace. Siguro nga nangyari yon nung kapwa sila nilalamon ng kalasingan. Kamusta ka na ngayon? Ayos lang bang pakiramdam mo? Nag-iwas siya ng tingin dahil sa tanong kong iyon. Pansin ko rin na mula ang pisngi niya dahil sa tanong ko. Ayos lang naman ako ngayon pero kanina hindi ko masyadong maigalaw ang hita ko. Kasalanan niya talagang lahat ng to eh. Kung ganoon, paano niya naman kayo? Hindi pwedeng gano'n na lamang ito basta. Kailangan niyang panagutan ang nangyari sa inyo. Teka, ayoko. Anong ayaw mo? Paano nga ako magbunga yung nangyari sa inyo? Namimilog ang mata nito dahil sa sinabi kong iyon. Walang mabubuo, Winnie. Huwag mong sinasabi yan, ayoko makasamang lalaking yun. Sige na, kumalma ka na. Inawakan kong kamay nito upang paupuin siya sa tabi ko. Sinasabi ko lang naman ang mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Dahil tama ka, ikaw ang nalamangan nito dahil nakuha ka na niya. Naparunok siya bago mag-iwas ng tingin. Pwedeng wag muna natin siyang pag-usapan? Ayoko munang isipin na nangyari. Dahil sa sinabi niyang iyon, hindi na ako muling nag-usisa pa. Kahit hindi ako makapaniwala, hindi ko inaasahan na si Philip ang totoong may dalang pitch bag kay Grace. Kinuha naman na yun ni Grace sabay pasalamat kay Asher. Kamusta ka na? Alam ko magtatanong to tungkol sa nararamdaman ko. Wala naman na akong malubhang nararamdaman sa ngayon, kaya masasabi ko ayos lamang ako. Salamat sa pagtulong sa akin. Why did you lock the door on the comfort room? Sinira ko pa yun para lang makapasok ako. Hindi ako agad nakasagot sa sinabi niyang iyon. Hindi ko rin alam kung nilako nga ba ang pinto. Hindi ko naman alam na mangyayari yun eh. Bumuntong hininga siya at nag-iwas ang tingin. Yumuko din ako habang inaasikaso na ni Grace ang dalilang pagkain ni Asher. Hanggang kailan ba kayo dito? Alam ba ng pamilya mong naririto ka? Nag-angat ako ng tingin matapos niyang sabihin yon. Kalaunan umiling ako dahil wala din akong balak na ipalampas sa kanila ang nangyari. Isang buwan ang pananatili namin dito at yung tungkol sa pamilya ko, hindi nila kailangan malaman na nangyari. Nag-iwas to ng tingin matapos kong sabihin iyon. Hinago nito ang kanyang buhok bago maling mapabuntong hininga. Kailan ba magkasama dito? Tumango ako na magtanong siyang muli. Ang sadyarang naman namin ay ang buyer ng lupa. Di ko naman inaasahang tatagal kami. Then, why did you stay here? Nangulot ang noo ko sa tanong niyang iyon. Ngunit pinilit ko namang makasagot sa abot ng aking makakaya. Dahil kailangan pa. Malaki ang utang na loob ko kay Riz. Gagawin ko muna lahat ng gusto niya. Natawa siya bago nag-iwas ang tingin. Kaya pala pumapabor ka sa lahat ng gusto niya. Ito ba ang kondisyong meron kayo? Hindi ko kailangan ipaliwanag sa iyo kung ano meron kami. Natigilan siya sa sinabi ko. Ngunit totoo naman. Ano pa bang nais niyang malaman? Dapat di niya na pinanghihimasukan pa yon dahil labas na yun sa ginawa niyang pagtulong. Huwag niyang sabihin concerned siya. Alright, I am just concerned because I know you. I thought you did not know me well. Tinignan niya lang ako nang itanong ko yun.
Hindi ko makakalimutan yun ang sinabi niya sa akin na hindi ako kilala ng lubos at isa lamang akong mapagmanipulang tao. Kung ang tinutukoy nito noon ay ang ginawa ko sa kanya 6 years ago, may dahilan ako noon. Hindi ko lamang iyon masabi sa kanya dahil alam kong hindi siya aalis. Lalo lang kami magugulo dahil hindi titigil ang nanay niya panigurado. I don't know he is the real you, but I cannot deny the fact that we know each other. Di naman yata tamang pabayaan na lang kitang nandoon na nakahandusay. Hindi ako nakapagbigay sagot sa sinabi niyang iyon. Natapos na rin nga si Grace sa paghahanda ng pagkain, kaya't muli na itong lumipat sa akin. Maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa kaibigan ko ha. Kasalanan ko to eh. Naghiwalay kasi kami. Tumango si Asher matapos sabihin niyo ni Grace. There's not a problem about that. Anong sabi ng doktor? Makakalabas na ba siya ngayon? Umiling si Grace. Susuriin pa muna niya ang buong maghapon kung mahihilo pa ba siya o masusuka. Nilingon ako ni Asher habang tumatango. Hindi ka ba nahihilo? Umiling ako. Wala akong mailabas sa salita dahil hindi ko naman alam kung totoo ba itong pag-aalala na nakikita ko kay Asher ngayon. Just tell the doctor if you have strange feelings in your head. Baka sumakit yan pagkalabas mo. Muli, tumango ako. Hindi na rin to nakapagtanong pa dahil bumukas ng pinto ng kinaroroonan kong silid. Niluwan nito si Riz na nag-aalalang tumango sa gilid ko. Did you get hurt last night? What happened? Umiling ako sa tanong niya. Nadulas lang ako. Wala naman nang masakit sa katawan ko. Ayos lang ako. Saan? Bakit ka nadulas? Nawalan kasi ng kuryente. Hindi ko alam kung anong naapakan ko sa banyo. Napabuntong hininga siya. Tila ba medyo kumalma na ito dahil nakita naman niyang maayos na nga ako. I'm sorry if I did not entertain you last night. Masyado lamang akong maraming inasikaso. Nalasing pa ako. Sinilyapan ko ng tingin si Grace matapos niyang sabihin iyon. Iwas ang tingin nito, ngunit nanatili pa rin siya sa aking tabi. Magkabilaan sila sa gilid ko. Si Asher ay nasa likuran lamang ni Riz at wala nga yatang planong lumisan. Sinong nagdala sa'yo dito? Si Asher. Magkasama kasi kami sa kwarto kagabi. Nalasing din kasi ito eh. Umayos siya ng tayo dahil sa sinabi kong iyon. Ngunit agara nagsalita si Asher na tila ba nidepensahan agad ang sarili. I did not touch her. Nilingon niya si Riz dahil sa sinabi niyang iyon. Wala akong maalala sa nangyari kagabi pagising ko. Nakasandal na siya sa headboard. Hindi sumagot si Riz sa paliwanag niyang iyon. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin dahil naalala ko ang nangyari kagabi. Ako ang umasikaso sa kanya ngunit iba ang pinasasalamatan nito. Mahal na ba niya talaga si Rika? That's good to hear. Ang importante maayos na ngayon si Winnie. Muli, bumaling sa akin si Riz, ngunit kalaunan din, napasilap siya kay Grace na ngayon nasa kabilang banda ng kinahihigaan ko. Bakit? Anong tinitingin-tingin mo? Nag-iwas ng tingin si Riz bago bumuntong hininga. We did not talk enough earlier. I just want to clear everything about what happened last night. Wala na tayong dapat pang pag-usapan doon. Ayoko makausap ka. This is for your own sake, woman. Do not be too stubborn. Anong sabi mo? Napapikit ako dahil pinagtitaan talaga nila ako habang nag-uusap sila. Ngunit nawala lamang ang paningin nila sa isa't isa dahil nagsalita na si Asher. If you want to argue about those nonsense things, bakit di kayo lumabas? She needs a rest pero bakit andito kayo't nagtatalo? Walang umimik sa kanilang dalawa. Ngunit alam ko kung anong pinagtatalunan nila na hindi alam ni Asher. At dahil nga sa sinabi niyang iyon, umalis si Riz, kung saan alam ko na sinunod dito ang sinabi ni Asher. Binalingan ko ng tingin si Grace at sinanyasang sandan niya ito. Ayoko nga. Yun ang singhal niya sa akin, ngunit binigyan ko ito na makahulugang tingin. Tama ang sinabi ni Riz. Parang di naman sa'yo to eh. Hindi naman po pwedeng gano'n na lamang pagkatapos na nangyari. Napapikit siya bago bumuntong hininga. Kalaunan ay bumaling to kay Asher na ngayon nakatayo lamang sa gilid. Ikaw na munang bahala kay Winnie. Kakausapin ko lang ang hambog na yon. Lumipat siya kay Asher sabay bigay ng hawak niyang plato na may pagkain. Bumagsak ang paningin doon ni Asher na para bang naguguluhan pa kung bakit sa kanya yon ibinigay ni Grace. Ngunit wala na itong naging imik pa. Nakalabas na kasi si Grace dahilan upang kami na lamang dalawang maiwan sa loob. No choice siya kundi ang lumapit sa akin bago to maupo sa upang nasa gilid ng kama ko.
Bumuntong hininga siya, tumingin sa akin. Take a seat now. Just eat first before you get dressed. Matagal bago ko makabawi sa sinabi niyang iyon. Ang buong sistema ko'y hindi komportable dahil nga narito siya ngayon sa tabi ko. Bakit kailangan niya pang manatili dito? Hindi ba siya abala? Kaya ko naman na kumain mag-isa. Hindi mo naman ako kailangan subuan. Tumaas ang kilay niya dahil sa sinabi ko. Who told you that I'm going to feed you? Isang beses akong napakurap habang nakatingin sa kanya. Napamaang din ako habang hinahalo niya na ang pagkaing nasa plato. Wala akong ideya kung ano yon, ngunit masabaw ang kaning naroon. But it's okay if you cannot feed yourself. I will help you. Hindi na. Kinuha ko yon sa may lapag sa aking hita. Nilihis kong aking palingin sa biglaang pagkapahiya. Bakit ko nga ba naisip na susubuan niya ako? How long did you plan to stay here? Muli akong napalingon dito nang itanong na yon sa akin. Hindi ko pa alam. If you want to go home, I will give you money to use. You don't need to stay here. I'm going to fix the school issue. Hindi mo na kailangan pang problemahin yon? Nangunot ang noo ko dahil sa sinasabi niyang ito. I don't need your help. Kung ganoon, kailan ka aalis dito? Bakit mo tinatanong ang bagay na yan? Because you're causing a big trouble. Hindi ka na dapat bumalik pa. Natigilan ako sa sinabi niyang iyon. If you're going to stay here longer, mas lalo lang magiging magulo. Sinasabi mo bang ginugulo kita? Kayo? Hindi siya nagbigay sagot sa tanong kong iyon, pero alam ko na iyon ang pinupunto niya na hindi ko alam kung saan niya ba nakuha. Kailanman, hindi kita ginulo. Tahimik ang buhay ko sa probinsya at kung may nanggulo man dito, ikaw yon. Hindi pa rin to nagbigay komento ngunit nabago na ang kanyang ekspresyon. You know in the first place that I've dreamed of becoming a teacher. Alam mong pinangarap kong makapagturo sa paaralang iyon, kaya't dapat may ideya ka nang naroon ako. That is my place. Ikaw ang pumunta doon at ginulo ko. Dapat noon pa hindi mo na ginulo ang paaralang iyon at nagbigay ka ng ilang suhestyon sa mga Montelucas. You don't have any idea about this. Kung ganun, bakit mo pinapalabas na ako, Asher? Natigilan siyang bigla sa tanong kong yon. Maski ako'y nabigla.